Magandang umaga. Ako po si Dr. Manuel Liwatig, miyembro ng Lipa City Medical Society sa ilalim ng Philippine Medical Association at nandito ako upang magbahagi sa inyo ng ilang tips or kaalaman tungkol sa disaster preparedness. But bago tayo magsimula, alamin muna natin ano nga ba ang disaster preparedness, no? Ang disaster o yung mga di pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay na resulta ng isang sakuna o panganib gaya ng matinding bagyo, lindol, malawakang sunog at iba pa, na kung saan ang mga tao sa komunidad at ang kanilang kakayahan ay hindi na sapat para tugunan ang mga problemang pangkabuuan. Mahalaga ang kooperasyon at disiplina ng mga mamayan bago, tuwing at pagkatapos ng kalamidad upang mapanatili ang pagpapatupad ng mga plano o solusyon. Unahin natin ang tinatawag nating lindol. Isa sa mga madalas na sakuna na nararamdaman natin or disaster na nakita natin sa ating komunidad. Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na paggalaw ng lupa dulot ng pagbibiyak o pagbabako-bako ng mga batong nasa ilalim ng lupa. Kapag pinakawalan nito ang puwersang naiipon sa mahabang panahon. Makikita natin sa kanang bahagi ng screen ang iba't ibang intensity ng lindol kung saan mayroong mararamdaman ang ating mga tao simula sa isang mahinang lindol hanggang sa pinakamalakas na lindol na maaaring makasira ng ating mga komunidad. Sa litratong ito, makikita natin ang distribution ng mga fault line sa ating buong Pilipinas, no? At dito rin makikita ang mga lugar kung saan madalas nangyayari ang mga lindol. Okay? Itong mga impormasyon na ito ay available sa ating DOST at sa PhilVox. Ano nga ba yung mga senyales ng pagkakaroon ng lindol, no? Ito yung mga tinatawag na pagkakalog ng lupa or ground shaking, pagbibiyak ng mga lupa, at ang pinakamalala ay ang pagkakaroon ng mga landslide. Bagong paglindol sa bahay, siguraduhin nakakabit sa dingding ang mga mabibigat na kasangkapan tulad ng aparador at refrigerator. Ayusin ang mga bahagi ng bahay na inaanay. Bakit? Kung sakasakaling may mahon ng parte ng bahay dahil sa anay, ito ay maaaring dahilan upang gumuho ang ating kabahayan. Palaging ihanda ang mga kagamitang pang-emergency tulad ng flashlight, kandila, posporo at first aid kit. Huwag maglagay ng mabibigat na bagay sa matataas na lugar sa loob ng ating kabahayan. Nasa kanang bahagi ng ating screen ang ilan sa mga importanteng bagay na dapat laman ng ating emergency kit. Habang lumilindol naman, huwag magpanik. Kung ikaw ay nasa loob ng bahay o isang gusali, huwag nang lumabas pa. Protektahan ang sarili muna sa naglalaglagang mga bagay sa pamamagitan ng pagtatago sa mesa o sa estrukturang katulad nito. Lumayo sa bintanang may mga salamin. Kung nasa labas naman ng bahay, magtungo sa bahaging ligtas sa sakunang maaaring idulot ng pagkakalaglag ng mga kuryente, nabubuwal na puno at gumugulong ng mga pader o gumuguhong mga pader. Gumamit ng hagdan kaysa elevator kung nasa loob ng isang building. Kung nasa loob naman ng sasakyan, iwasang dumaan sa mga flyover o tulay, hinto ang sasakyan sakaling ligtas sa anumang matutumbang struktura at manatili sa loob ng sasakyan habang naghihintay ng tulong. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat, lumikas agad sa mataas na lugar upang makiiwas sa tsunaming maaaring idulot ng isang lindol. Sa kanang bahagi ng ating picture, ito ay isang picture kung saan nagpapakita kung paano tayo dapat magtago sa ilalim ng lamesa kung sakasakaling mayroong mga lindol. Pagkatapos ng isang lindol, inspeksyonin ang sarili at ang mga kasama. Isagawa ang mga pangunahing lunas kung kinakailangan. Suriin ang linya ng kuryente, tubig at gas at isara agad ito kung napansing may sira ang linya. Magsuot ng mga sapatos, bota at iba pang bagay na maaaring makapagprotekta sa iyong paa dahil maaaring ang iyong daraanan pagkatapos ng isang lindol ay may maraming bubog na pwedeng makasugat sa iyo. Isa pa sa dapat tatandaan sa panahon ng lindol ay ang pagkakaroon ng mga aftershocks kaya dapat maging handa din dito. Sumunta naman tayo sa isa sa mga madalas na disaster na nakikita rin natin sa komunidad. Ito ay sunog. Habang maliit pa lang ang apoy,
Tumawag agad ng bumbero at habang hindi pa lumalaki ang apoy. Kung may oras pa upang maglabas ng bigat na gamit, humingi ng tulong sa ating kapitbahay upang ang mga gamit ay mailagay sa ligtas na lugar. Iwasang ilagay ang mga gamit sa gitna ng kalye upang hindi ito makaabala sa trapiko at sa mga rumirespondeng bumbero. Pag ang sunog ay nagmula sa kuryente, patayin agad ang main switch ng kuryente bago patayin ang apoy. Habang lumalaki naman ang sunog, buhusan ng tubig ang nasusunog na kahoy, tela o papel. Ito ang tinatawag na Class A fire. Kung apoy ay sanhi dahil sa gasolina, langis o petrolyo, takpan ito ng basang-basahan o sabuyan ito ng buhangin. Huwag gumamit ng tubig sa pagsugpo ng apoy sapagkat mas lalo lamang kakalat ang apoy. Ito ang tinatawag nating mga Class B fire. Kung ang sunog ay sanhi ng isirang kable ng kuryente, patayin ang main switch ng kuryente. Huwag din itong bubuhusan ng tubig sapagkat maaari kang makuryente kung ito ay iyong gagawin. Ito naman ang tinatawag na Class C fire. Kapag ang apoy ay masyado ng malaki, palabasin ang mga tao sa loob ng bahay kung may naiwan sa loob, humingi ng tulong sa bumbero o sa rescue team. Dumapa at gumapang palabas ng silid kung ito ay punong-puno ng apoy para hindi kayo masuffocate. Pagkatapos ng sunog, magpagamot agad kung ikaw ay may sunog sa katawan or nakalanghap ng maraming usok. Pangatlo sa ating mga um, tatalakayin ay ang bagyo, no? Isa rin ito sa ating mga bagay na laging tumatama sa ating komunidad, lalo na sa ating bansa. Ang bagyo ay malalakas na hangin kumikilos na paikot na madalas ay may kasamang malakas at matagal na pag-ulan. Ito ay dinidivide sa maraming signal. Ito ang signal number 1. Ito ay hanging may lakas na 30 to 60 kilometers per hour at inaasahang ang bagyo ay tatagal sa loob ng 36 na oras. Signal number 2 naman ay may lakas mula 61 kilometers per hour hanggang sa 100 kilometers per hour at inaasahan ng bagyo na maaaring tumagal ng 24 oras. Signal number 3 ay may lakas mula 100 to 185 kilometers per hour at kadalasan maaasahan ng bagyo na tumagal sa loob ng 18 oras. Ang signal number 4 naman ay isang napakalakas na hangin hihigit sa 180 kilometers per hour at maaasahan ito sa loob ng 12 oras. Sa panahon ng bagyo, meron tayong tinatawag na Rainfall Advisories Classification and Measurement. Dito malalaman natin na masusukat ang dami ng ulan na maaaring magdulot ng pagbabaha or mga landslide sa ating lugar. Kaya dapat na atin itong alamin para maiwasan at magawa natin ang nararapat para maiwasan at makaligtas sa mga ganitong sakuna. Bago dumating ang bagyo, mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng mga ilawan at radyong de baterya. Makinig sa radyo at manood sa telebisyon tungkol sa mga weather updates. Suriin ang bahay at kumpinihin ang mga mahihinang bahagi nito. Ilikas ang mga hayop sa ligtas na lugar at anihin na rin ang mga pananim na maaari ng anihin. Para sa mga mangingisda, ilikas ang mga bangka sa isang ligtas na lugar. Habang may bagyo naman, manatili tayo sa loob ng bahay. Makinig ng radyo o manood ng telebisyon upang malaman ang pinakabagong impormasyon ukol sa bagyo. Huwag lumusong sa tubig baha upang maiwasan ang mga sakit, dala nito at ang mga aksidente tulad ng pagkukuryente. Kung kinakailangang lumikas ng mahinahon. Isara ang mga bintana at ibaba ang main switch ng kuryente sa bahay upang maiwasan ang dagdag na sakuna kagaya ng pagkakuryente. Pagkatapos ng bagyo, kung may napinsala sa bahay, tiyaking matibay muna ang mga struktura ng bahay bago ito pasukin. Tiyakin din na walang buhay na kable or outlet na nakababad sa tubig. Dahil baka ito'y maging dahilan para tayo ay makuryente. Itapon ang mga naipong tubig sa mga gulong, lata at paso upang hindi ito pamahayan ng lamok na maaaring magdulot ng
iba pang sakit sa kalaunan. Ang huling bagay na ating tatalakayin ay isa sa mga bagay na or sakuna na lagi din natin or posible mangyari sa ating lugar dito sa Batangas, 'no. Ito ay yung pagputok ng bulkan at dahil ito sa, Taal Volcano na napakalapit lang at nandito sa atin sa Batangas. Ano nga ba ang pagputok ng bulkan or volcanic eruption? Sa kasaysayan tinatayang may 540 bulkan na pumutok na at 75% sa mga ito ay nasa Pacific Ring of Fire. Ang Pilipinas ay kasama sa Pacific Ring of Fire kaya nakakaranas ang bansa ng palaging mga seismic or volcanic activities. Na bago pumutok ang bulkan, 'no, iwasan ang mabababang lugar na kung saan maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Huwag putulin ng mga puno sa paligid ng bulkan. Ang mga ito ay magsisilbing proteksyon upang maibsan ang mapinsalang pagraragasa ng mga lahar. Alamin ang mga babala o alintuntunin binibigay ng PhilVox tungkol sa panganib kaugnay ng pagputok ng bulkan. Laging ihanda ang mga kagamitan sa mga pangunang lunas. Sa kanang bahagi ng ating screen makikita natin ang Taal Volcano at kung saan, ah, mga karatig lugar nito na puwedeng maapektuhan kung sakaling ito ay pumutok. Habang patuloy ang pagputok ng bulkan 'no, kung may pag-ulan ng abo, ilikas agad at dalhin sa mga ligtas na lugar ang mga may karamdaman sa baga. Magtakip ng ilong sa pamamagitan ng basahan or paggamit ng face mask. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center. Maging maingat, alerto at mahinahon kung kinakailangang maglakbay. Kung ikaw naman ay nasa sasakyan, ihinto muna ang pagmamaneho kung umuulan ng abo para maiwasan ang aksidente. Pagkatapos ng pagputok ng bulkan, bumalik lamang sa ligtas na lugar kung ipinayo na ng mga otoridad, kagaya ng pagbalik sa bahay. Hangga't walang binibigay na pahintulot ang otoridad, huwag muna nating pilitin na makabalik sa ating bahay dahil maaaring meron pang um, hindi magandang mangyari kung ating pagpipilitan ito. Mga dapat tandaan: walang pinipiling oras o panahon o lugar ang iba't ibang sakuna o disastre. Maging laging handa sa mga ganitong sitwasyon. Ang kooperasyon at pagtutulungan ng bawat isa ay pinakamagandang lunas sa panahon ng mga sakuna. Dito na lang po, sana'y mayroon tayong naitulong na konting kaalaman sa inyo upang ma makapagtulungan tayo na maiwasan ang kaguluhan sa panahon ng sakuna. Maraming maraming salamat po.